Good afternoon everyone. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa mga kapwa ko ibunag dyan, makastang agaw tani kamong aming. Sa mga Bisaya, maayong adlaw sa inyong tanan diha. At sa mga kababayan nating Bigolano, maray na aldaw sa inyong lubos. Andito naman po ang inyong lingkod. Ako lamang po si Richard. Ayan. Dapo ang kayo ng swerte. Isama niyo na rin ako siyempre. Para pare-parehas tayo swerte sa araw ito. Nandito po muli ako, nagla-live upang magbigay ng munting kuro-kuro at opinyon sa mga kaganapan sa ating bansa sa kasalukuyan. Mainit po ang mga issue ngayon, lalo na isyung politikal sa ating bansa. Andyan na yung nagtalo na sa kabilang bako. Mga ganun ba? At ang pinakamainit na issue ngayon sa panahon ngayon, bukod na sa napakainit na panahon, sinabayan pa ng napakainit na issue ng impeachment ng ating Vice President. Okay. Bago tayo magpatuloy, konting recap lamang sa mga nangyaring talumbako at yung naghudas. Napansin nyo naman nung pumunta sa special session, yung kahuli-huli ang tumalon sa kabilang bako. Pero sa katauhan ni Senator Joel Villanueva. If you watch the videos, makikita mo yung tuwa sa mukha ng dating Minoria led by si Gatchalian. At yung iba naman, malungkot, gusto lang malungkot ang kanilang mukha. Hindi ko malaman kung totoo ba yan o naglungkot-lungkutan lang para siyempre. Pero yung mga tuwa nila, sumingaw sa puwit sigurado. Ganun lang naman yan ang labanan eh. Para hindi ka mahalata na natutuwa at nakuha nyo na yung hinahanap nyo. Siyempre maglungkot-lungkutan ka para hindi naman obvious, diba mga kaibigan, mga kababayan. Hindi naman ako mahirap kasing maging partial sa isang pagpapahayag ng damdamin o sariling opinion sapagkat nakikita naman natin lahat ang nangyayari. Kumbaga, ang kalayaan o ang hustisya ay nasa iisang panig lamang. Kung yung mapapansin. Lahat ng nangyayari ngayon, palagay ko, may kinalaman ang administrasyon ito. Nung nakaraan nga, di ba sabi ko na sa nakaraan kong live na buti pa si Senator Jinggoy Estrada, hinahanga ko yan. Tahimik na tahimik yan, hindi masyadong nagpapayag ng mga saloobin. Kagaya nung isa from Bulacan, nanindigan siya. Siya ay sumama nung siya arestuhin dahil sa di umano'y plunder case. Dahil sinampa sa kanya. Kabaliktaran nung dalawa. Nakakala mo, ang tatapang. Akala mo, makalipunan, makataong bayan. Bahala na kayong musga sa kanila. Gaya na nung unang pahayag ni Senator Camille Villar na kung sino ang kakalas sa kanilang grupo, walang pinagkaiba kay Judas at yun na nangyari. Na Judas na silang tuluyan. Now, may mga bali-balita na naman na si Senator Marcoleta, isa na namang membro ng Alan Peter Cayetano Black, ay
kinasuhan na naman. At as per to the good senator from Pampanga, he is not afraid. Sasama siya pag siya arrested because, Senator Marcoleta is a good lawyer, brilliant lawyer. So he knows how to deal with such kind of issue. Kanyang arrest na yan. Alam niya yan. Siyempre susunod yan. Because if he resist, alam mo na, kakasuhan ka pa ng resisting arrest yan. Dahil bagaman ang logo ng ating hustisya ay nakatakip. In short, nakapiring ba? In Tagalog, nakapiring. Naka-blindfold in English. It's blindfolded. Dahil nga, parang wala siyang kikilihan, di siya pwede. Pumiling sa kanan, pumiling sa kaliwa. Nasa gitna lang dapat siya. Kaso ang nangyayari, mukhang natanggalan na yata ng piring. Kumabig na sa kaliwa o sa kanan, basta nandun na siya. Hindi na siya balanse, mga kababayan. So, bakit? Kung mapapansin nyo, bakit lahat na lang nasa kampo ni Senator Alan Peter Cayetano, Senator Alan, good afternoon. Nakafollow ko sa Facebook page. Tataka kayo, bakit parang uubusin nila? Mamaya alam niya kung bakit nila ginagawa yan. I'm trying to be partial, but sabi mo, mahirap maging partial, mahirap itago ang nararamdaman. Parang pag-ibig lang yan eh. Pag umibig ka sa isang babae o kay sa isang lalaki, minsan mahirap mong itago yan. Pag pinilit mong itago yan, ay masisiraan ka ng bait. Kung ikaw naman yung lalaki, hindi ka lang masisiraan ng bait. Tatanda kang mag-isa sa buhay. Walang pinagkaiba yan. Ngayon, aside from Senator Marcoleta, may mga bulong-bulungan na naman na even Senator Robin Hood Padilla ay kakasuhan na rin for obstruction of justice. Baka lain yung obstruction of justice. Dahil di umano, doon sa ginawa niyang pagtakas kay Senator De La Rosa nung nagkaroon ng tawag dito, statue sa Senate building. As per Senator Robin, because napanood ko naman yung page ni Senator Robin. Maganda yung sinabi niya ron. The uploader of the video was made it too quick or fast para sabihin nga naman nagmamadali sila. Pero in fact, kung mapanood nyo yun, nagkalat nga ang polis doon sa basement ng Senate building. No one of the policemen was apprehend Senator Robin or sabihin na natin pinigil. Wala. Malaya silang naglakad hanggang nakasakay sa sakyan hanggang nakalis. So, nasaan yung sinasabing obstruction of justice doon? Yung sinasabi nila. Isipin nyo. Paano naging obstruction of justice? Well, in fact, during that time, there was no legal announcement or valid warrant of arrest para kay Senator Bato. Pero gaya nga ng nangyayari, ayan, balita nagkalat sa mapapanood nyo naman siguro mga kababayan na even Senator Robin Padilla, hindi lang ako sure, I'm not sure if there was already a case filed against him. Ba't yun ang balibalita? So, ang mangyayari yan, talaga gaya na nauna kong sinabi nung una kong video, lulumpuhin nga. Lulumpuhin talaga. Hanggang sa matira na lang dyan, ewan ko sino mga matira na lang dyan. Sa kampo ni Senator Alan. Do Alan Peter Cayetano, nawala man siya sa pagiging Senate President, but the trust ay nakuha niya naman sa mga mamamayang Pilipino na umaayon
at sumasalungat sa mga baluktot na gawain ng kasalukuyan. Shout out kay Engineer JP na nanonood. Ay, Engineer, kumain ka muna, baka hindi ka pa kumakain dyan. No, balik na tayo sa Pero bago ang lahat pala, meron pala akong munting page sa FB, paki-follow naman. At i-share nyo rin yung mga video na ina-upload ko. Hanapin nyo lang yun. Pangalan ko, Fox Insights. Ang galing, no? Fox. Pag sinabing Fox kasi kaya ginamit ko, kaya nagustuhan ko yung Fox niyan kasi. Ang Fox kasi mabilis kumilos yan. Hindi ko sinasabing mabilis ako mag-isip. Pero kaisipan ko kasi mapaglaro, kaya inalin tulad ko sa isang Fox. Mga kaibigan. Kung bakit nila ginagawa yan? Mamaya. Ang isang mainit na usapin talaga ngayon, sumabay pa sa init ng panahon, wala na ngang ulan. Buti naman walang ulan kasi babaha eh. Wala na tayong wala nang flood control. Puro na lang, puro flood. Ang mainit na usapin ngayon, yung impeachment tuloy po, nabubulod. Impeachment ni VP Sara. Doon na pre-trial conference na last June 18. At sabi nga hindi yata, parang nagkagulo yata. Good afternoon, Sir Nightwish Martinez. Buti pa to. Solid solid Duterte to. Kagaya ko. Galit naman yung mga kaibigan ko dyan, mga pula. Huwag kayong magagalit mga kababayan. Ito ay pagpapahayag lamang ng sariling damdamin at opinion. Base lamang po sa nangyayari sa kasalukuyan. Magkano-ano't pa man ang mangyayari, isipin natin lahat tayo Pilipino. Ano man ang paninindigan natin, paniniwala, whatever is our belief, we have different beliefs. Isa pa rin tayo sa hangarin. Ayun. Bakit init na init nga sila i-pitch si VP Sara mga kababayan? Nasa Senate na, pre-trial conference na, and they will set the trial on July 6. Abangan natin yan. Isa ako sa mag-aabang din. Isa ako sa milyong-milyong Pilipinong makikiabang dyan kung ano mga mangyayari. May mga bali-balita pa nga na ito di umano si magaling na abogado daw to Congresswoman Jervil Luistro na head ng prosecution team, inilamon daw ng buhay ng Defense Counsel ni VP Sara. Ewan ko kung totoo, hindi ko naman napanood kasi. Pero papanoorin ko para magka-idea rin. Pero hindi na bago sa atin yung kung lamunin sila ng buhay. Ika nga, magsasaing ka ng bigas at ito'y mahihilaw, mahirap kainin. Parang ganyan din eh. Hindi ko sinasabing the case filed against the Vice President was merely fabricated. I'm not saying that. Bala kayo mag-isip. Ngayon, pag matuloy ni impeachment, well, the burden of proof was on the side of the prosecution panel. They have to prove their allegations against the Vice President. Ang mga abangan natin dyan, we'll have to wait sa mga mangyayari. Ang unang pinakabantayan dapat dyan, yung presenting of evidences, presenting of witnesses. Was the witnesses presented or going to present by the prosecution are credible or has the credibility to stand as a witness? And same also in the sides of the Vice President. Ang gagawin naman ng defense team dyan is
to show their evidence also, to weaken or pahinahin yung akusasyon ng prosecution. Yung prosecution panel dyan is kinabibilangan nila Cheldok, no? Lawyer Dick De Lima, who has been became DOJ secretary during the Aquino administration. So marami sila dyan pagtulong-tulong. Marami silang pero siyempre, in the camp of Vice President Sara Z. Duterte, hindi rin pa po yan. Siyempre, they also have the sets of brilliant lawyers dun sa side nila. So, ba't nga ba na po yung impeachment yan? Kasi, ano daw yung akusasyon nga dun sa misuse of funds, misuse of funds, betrayal of public trust, grave threat, kung maalala nyo yung issue ng grave threat na yan, kung napanood nyo mga kababayan o mga kaibigan ko, yung video na inilabas ni Vice President Sara Duterte na di ba sa aking pagkakaintindi, hindi, para sa akin, sariling opinion lang, hindi ko sinasabing tama ako. Wala man ako kikitang grave threat. Kasi ang linaw naman na sinabi ng Vice President na pag may nangyari sa akin, pag may nangyari sa kanya, walang mangyari, paano ipapapatay nga? Parang ganun yun. Simpleng halimbawa niyan is, pag sinuntok mo ako, babariling kita, parang gano'n. Hindi mo naman ako sinuntok anong dahilan para bariling kita. Pinakasimpleng halimbawa lang. Kaya lang, sa dami na magagaling na tao ngayon sa lipunan, siyempre may kanya-kanyang interpretasyon. They have their own versions how to interpret that words, yung mga sinabi ni VP Sara during that time. Balik tayo sa impeachment topic natin. Yung sinasabi nilang misuse of funds, yun yata yung mga yung sinasabing bumili ng libro, etc., kung anong bla 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 dyan, yung mga and then betrayal of public trust daw. Yung pagsira sa tiwala ng na ibinigay ng mga Pilipino sa kanya. Yung sa aking pagkakaunawan, yun yung public betrayal of public trust. Kumbaga, yung mga bumoto sa kanya, kumbaga, sinira niya di umano yung tiwala ni binigay sa kanya. Ayun yung kasama sa reklamo sa impeachment. Alam nyo, ang impeachment kasi, it's not just a political process. Meron pong sinusunod na standards para sa ebidensya, lahat. Hindi po basta-basta yan. Pero hindi naman parami ng ebidensya yan. Nakabase pa rin yan sa magiging boto. Pagdating sa dulo, kung may desisyon, magdedesisyon ng judges dyan. Kasi ang upong judges dyan, ang magiging hurado dyan is the senators. Pipili sila ng mga senator ng mga magagaling siguro. Lahat naman yan magagaling eh. Magaling mag-uto. Hindi. Magagaling talaga sila. Yun yung magiging dyan, quest nila, judge. Kumbaga sa korte, may piskalya, may public attorney's office or private counsel para doon sa akusado, doon sa defendant, parang ganun din yan. Kaya lang more on political issues kasi yan, yung political process. Sabihin na natin nag-hearing na sila, pupunta na ngayon sila doon sa punto na kailangan na nilang mag-decide. Hindi may decision na. Now, magbobotohan, they have to vote.
ang hinihinging boto talaga is kung susundin mo ang saligang batas natin. Siguro naman nabasa niyo na yung saligang batas natin. Kung susundin mo ang boto, kung ang threshold mo is 24 senators, two-third nun, which is 16. Yun dapat ang boboto para sa conviction. Para maalis ang ini-impeach nila. Kaso ngayon, ang gulo ng ngayon, samot-saring paniniwala, samot-saring posisyon, kung ano daw ba dapat ang susunod. Well, huwag tayong lumayo sa we should stay on the 1987 Constitution. What is written in the Constitution must be followed. Hindi dapat tayo lalabas doon sa saligang batas na yun. Diba? Kung susundin mo yung 24, 16 votes for the conviction sa aking sariling pananaw at pagkakaintindi. And if you already watched the interview of Miss Pinky Webb to former Justice Ascuna, sinabi doon ni retired Justice na napakalino sa saligang batas. Na pag may 24 sitting senators, you just only need 16. You must need 16 pala para i-convict. And for FYI lang mga babayan, Justice Ascuna is one of the framers of the 1987 Constitution. Isa po siya sa mga bumalangkas dyan sa 1987 Constitution natin. Kung saan tayo nakasalig ngayon. Nakasalig ang demokrasya natin dyan. Sinadya pong ginawa yung Constitution na yan upang maiwasan yung mga pag-aabuso, lalo na ng mga nasa gobyerno. Ay, Engineer John Paul Erese, naalala ko na naman si, kung nakikita ko itong idol ko na to, naalala ko si idol, Kong Erese ng Caloocan. Siguro, seryohin mo siguro yun. Basta ma-erase, magagaling talaga, no? Bakit nung pinagpala kayo ng malalawak na kaisipan, hindi nyo man ako isinama? Dr. Sir, saan nga ba tayo? Saan nga pala ako? Hindi tayo, ako wala. Sorry. Ayun nga. Kung babaliwalain natin yung saligang batas, kung hindi na tayo susunod dun sa mga nakasulat sa saligang batas, wala nang mangyayari sa bansa natin. Lahat tayo magiging law bender na. Lahat na lang ng gusto mong gawin dyan, pwede. Suntukin ko yung kapitbahay ko dahil mabunga nga, pwede kong gawin yan. Wala na hindi na tayo susunod sa saligang batas eh. Hindi mo na susundin yung mga itinatadhana ng batas natin. Parang ganyan yung nangyayari ngayon, parang ayaw ng sundin. Ngayon, may mga usap-usapan na naman na baka daw magbago yung panuntunan sa botohan. Kasi nga, isipin nyo, Senator Jingo Estrada, nasa kulungan na, already in jail. And he was even suspended by the Office of the Sandigang Bayan. 3 months preventive suspension. So, common sense. He cannot do his function as a senator. Hindi rin siya makakadalo ng hearings. Pero kung isipin mo, senator pa rin siya. Hindi pa naman siya nahatulan eh. Kung tatanggalin man yan, pagbobotohan pa rin sa Senate siya. Majority of its member na naman. Kasi hindi na parang ayaw nang sundin yun. Nasa rule 2 na nga nila mismo sa Senate. Ayaw nilang sundin. So, anong mangyayari?
Pag sasabihin, ibawas natin si Jinggoy, bawasin natin si Senator Bato kasi nga, siyempre, nagtatago, di ba si Senator Bato. Kahit ako naman si Senator Bato, I will keep on hiding na lang. Rather than be caught by the NBI na wala namang kabuluhan yung ano na yan. ICC warrant of arrest na yan. Hindi mo nga malaman kung yung legitimacy niya o yung authenticity niyan diba? Saka bakit sinisikreto? So bagay, karapatan nila gusto nila isikreto yan. Pero wala. Panis sila lahat. Si Trililing, may kopya nga siya ng arrest warrant. Pinawagay-way pa sa Senate. Just imagine, Trillanes is no longer part of the government or wala na siyang papel sa gobyerno ito. Not unless na lang siguro he was assigned by the ICC as a messenger. Ayun siguro. Pero in terms of legal niya sa gobyerno, wala siyang capacity to perform such things like bringing the copy of arrest warrant inside the Senate building. Oh my goodness. Tataka naman ako dito sa tao ito. Ang daming naniniwala pa rito. Mismong tigkalooban nga, hindi na nagtiwala sa kanya. Remember, when this guy ran for the mayoralty race in Caloocan, he lost. He lost Malapitan because Malapitan is malapit na doon. Si Trillanes, malayo yun eh. Malayo ang loob ng mga tao. Hindi nila makita si Senator Bato. Nakakulong si Jinggoy Estrada. Ngayon, kagaya na sinabi ko kayo na Senator Marcoleta, nakalinya na rin. Pero wala pa naman yatang wala pa namang na-issue na arrest warrant against him. Yun nga, yung balitang kaso di umano ni Senator Robin Hood Padilla, yung idol ng yan. Mga kagaya kong nakapanood ng Mista. Minamata-mata ng karamihan niya, pero panoorin niyo naman yung mga ibang karamihan ng videos niya malalim pumunto yan si Idol Robin. Matinik din pala yan, kung gaano katinik sa chicks yan. Parang yung kakilala ko dyan. Hindi siya katinik eh. Sa graduate ng yan, criminology, si Senator Robin. Kausap ko lang na isang gabi yan. So, balik na tayo sa paksa natin, impeachment. Kung mabawas yung isipin nyo, Jinggoy, Marcoleta, Bato, Robin, apat agad ang nalagas. Kunyari lang, halimbawa lang, if ever na mangyari talaga, which is expected na to, nagagawin talaga. Kasi nga, para bawasan yung mga boboto doon sa acquittal, ganoon lang kasimple yun. Kahit nga hindi tayo abogado or hindi tayo graduate ng political science dyan, kung ano namang, kung napakasimpleng unawain yung mga kababayan, yung gusto nilang mangyaring, apat agad ang nabawas doon sa dating 13. Ilan na lang sila. May usap-usapan na huwag na daw yatang sundin yung 24 na threshold. Kasi nga, wala na yung dalawa. Para gusto yata nilang mangyari, if 14 senators na lang can vote for the conviction of the Vice President. Well, sabi nga, babalik na naman tayo. Andyan yung saligang batas natin. Wala naman yata nakasulat doon na pag nabawasan ng ganitong bilang ng senadores or senators, pwede nating liitan yung
babaan natin yung bilang ng pwedeng bumoto sa conviction para ma-impeach ang ini-impeach na opisyal. Wala naman yata nakalagay na gano'n. Dapat mag-stick sila dun kung ano nasulat sa grabe naman ito. They should stick what is written in the Constitution. If it was written there at 16th or two-third ng senators, dapat sundin yun. Kaya wala yung 6. Kaya wala yung 10. Mas maganda nga, mawala na sila lahat dyan. Joke lang. Isipin nyo naman yun. Yan ang mangyayari. Pinaliligoy-ligoy pa tayo. Kung ganun unti-unti din lang ubusin yung mga opposition senators na yan. Just remember mga kaibigan, if no one opposing the government, wala nang demokrasya. Marami nang nagsabi niyan. Kasi, if you could simply imagine it, if there was no more opposition senators in this government, the current admin can do everything what they want. Ngayon nga lang sinisimulan na ginagawa na nga, ang dami pang kumukontra. Paano lang walang kumontra dyan? Ba't pinaliligoy-ligoy pa tayo ng mga hindi na lang nila desisyonan agad, mag-iring-iring parang impeachment. Kung sila rin mismo, di na iginagalang yun sa ligang batas. Maigi pa yung kagaya natin mga ordinaryong mamamayan, marunong tumalima sa batas. Pag sinabing huwag kang umihi dyan, bawal, iihi tayo. Di ba? Masunurin tayo. Pero yung mga kilalang tao sa lipunan natin, sila pa rin namumuno. So ngayon, nabawas na siya, wala na senator, wala na. Kanila na natampil. Hindi ma-impeach na nila ang Although bibigyan naman na tinatawag na due process yan, gawa ng maghihiring naman talaga. Sa kakailangan nyo kasi sa ligang batas na naman, right to due process. Lahat tayong mamamayan, meron tayong right to due process. Basahin nyo yan. Article 3, Section 1 yata yan. Kung daw nagkakamali. Ng 1987 Constitution natin. Libre mag-search ngayon sa hindi na kayo mahirapan magbuklat ng isang dangkal na kapal ng libro. I-type nyo na lang. Mas magaling pa ako sa akin pagdating sa bagay. Bakit? Pag na-impeach ba si Vice President? Sa tingin niyo? Kasi papunta na talaga yan dun. Ito, insights ko lang to. Pero sa tingin ko, papunta na talaga yan dyan. Kasi ang hinahabol nila dyan, bawasan nga talaga yung mga papabor sa Vice President. Yung pabor sa acquittal ng Vice President. Kung ma-impeach pa yan si Vice President, ano mangyayari? Sino ba makikinabang dyan? Makikinabang ba dyan ang maralitang Pilipino, mga kagaya ko? May idudulot bang mabuti yan? Or, kumbaga, mababawasan ba yung mga taxes namin mga Pilipino? Nating mga Pilipino? If they were impeached the Vice President? Bagpos, magdudulot lang yan ng pagkati-hati ng mga Pilipino. Sa ngayon pa nga lang, hati-hati na. Pag ginawa pa nila yan, bagay, ginagawa na nga pala. But, kailangan lang natin magmasid, bantayan natin yung magiging proseso, whether if it's in accordance to the Constitution or kagaya na naman ng dati na
Hindi, ano lang eh, binasura ng Korte Suprema yun. Kasi may violation sa Constitution ngayon ng mga impeachment na final ng House of Congress. So, ang magbe-benefit dyan, sa ginagawa nilang yan, ay yung mga kalaban ng mga Duterte. Pag na-impeach yan, hindi ang mga mamamayang Pilipino, hindi ang karamihan, iilan lamang ang magbe-benefit dyan. Whether they can impeach the VP, ang talagang layunin lang naman, napakalinaw na. Hindi mo na kailangang tumingin sa sikat ng araw para makakita ka ng liwanag. Napakalinaw na nangyayari. Aalisin lahat ng magiging hadlang sa kanilang layunin. Siyempre alam naman natin, malapit na naman ang 2028. Dapat yan. Kumbaga sabi, burahin natin yan. Dahil pag hindi natin nabura ngayon pa lang yan, hindi natin malis sa pwesto ngayon pa lang yan. If you remember, my fellow Ilocano o iba na Bisaya dyan o kababayan. If you remember, nagdeklara ng interest si Vice President kasi na tumakbo bilang presidente by 2028. So, nabasa na yan ng kalaban kasi nung palang sinimulan na nga they were trying to destroy the credibility of the Vice President. They have done everything. Diba? Since ano pa naman siya, since she was the Defense Secretary, doon nagsimula yan natin. Ano nila yan? Doon na inunting ginagapang upang sirain. Kasi nga, sabi nga na nakararaming mga magagaling na analyst, walang nakikitang ibang tatapat dyan sa 2028 kay VP Sara na kandidato. Pink man yan, dilaw man yan, wala silang nakikita. Napakasimple na layunin nila yan. To totally remove Duterte from their, alam nyo na, pangarap na kung ano man yan, madilim na bala o huwag naman sana. Isipin nyo. Ganun katindi ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Masikip pang isipin pero nangyayari na. Sabi mo nga kanina, gaya na sinabi ko, may impeach man yan, hindi naman tayo makikinabang yan, hindi tayo magbe-benefit yan. It will never benefit us. Lalo tayo nasa laylayan. Ang matutuwa lang dyan, ang magagalak dyan. Yan sila, ay mga prosecution panel na yan. Ever since naman, those were the people na talagang gigil na gigil sa Vice President. Even since in the, in the House of lower house, doon sa lower house pa. During the hearing ng misuse of confidential funds. Nakita nyo naman, yung mga mukha doon na gigil, lahat sila. Diba in-invite pa nga yan si Vice President. They invited the Vice President to shed a light or to ang tawag dito, magsabi ng kanyang panig. But when the Vice President was already sitting there, they were not allowed, the resource person, which is the Vice President, they were not allowed to talk, not even asking question. Come on, saan ka naman nakita ng ganyan? In-invite mo to shed a light on the issue, but you never allowed her to speak or even just ask a single question. Paano nangyari yun? Ano sila tuloy-tuloy lang, ito na nga, niluto na nga ng niluto, ganyan. Hanggang sa nasa Senate na nga. At by July 6,
Magsisimula na nga yung trial nila dyan sa impeachment. Yan. Magandang antabayanan yung mga kababayan. Alam mga mangyayari dyan. Pero kasabay niyan talaga, habang naghihiring yan, tinatrabaho dyan yung ibang senators na alam nilang potensyal na Duterte supporters. Eradicate them all, ika nga. They want to eradicate the senators that are potentially supporting VP Sara. Kasi potential threat sa kanila yun eh. Yung mga senator na yan, even VP Sara. But sabi ko nga, kung talagang susundin on due process, because they are all lawyers din eh. Most of them are lawyers. If they're going to follow what is written in the 1987 Constitution, maganda. That's very good. Sana. Ganun ang mangyayari. Abangan natin yan. Yung mga kapalapanabik na mangyayari sa impeachment yan. Isipin ko, our country is facing too many problems. Pero just imagine, inuuna pa yung issue, yung political issue, kaysa sa mga mas malalaking suliranin ng ating bansa. Was this government did something sa mga price hike, sa mga pangunahing bilihin sa mga merkado? Wala. Anong ginawa? Wala. Isipin mo. Sa akin opinion lang, sa akin pananaw dyan, may basbas yan lahat ng Malacanang dyan sa nangyayari niyan kasi hindi ko maniniwala walang basbas yan. Dahil kung ako ang presidente, hindi ko papayagan yan. Kung ako lang hindi ko sinabing presidente ako. Kung ako lang, pwede nga lang ako nang papalit yan eh. Kung maging presidente dyan, malaya lahat. Pero patas. Magnakaw ako, lahat tayo magnanakaw. Hindi pwedeng ako lang kung ako mamumuno sa bansa natin. Lahat tayo, para lahat tayo mayaman, walang mahirap. Diba? Mahirap naman kung walang mahirap. Sinong utosan kung bumiling Red Horse? Wala. May pera din yun eh. Hindi, joke lang. Ko talaga naman. Guys pala, pakipollow yung FB page ko sa dito rin sa Facebook, Fox Insight. Meron din akong YouTube, kaya lang isa pala yung video ko. Gagawa po ko ng mga videos. Paano? Mamaya ulit mga kaibigan. May gagawin lang akong sandali. Galabi kwat ko. So, no, padambang. Mag-video, madambang ha. Dalawang rugby. Itong video ko na live na pandamdaman. Dalawang rugby. Okay, thank you guys. Thank you. Good day to everyone.